Ito ang pinakabagong phone ng Realme. Ito ang Realme 12 Pro Plus. Tara, try natin to. So, sunod-sunod yung pag-release ng kanilang mga high-end mid-range phone. Last year, meron tayong Realme 10 series and then Realme 11 series agad. And then this time, early 2024, meron na tayong Realme 12 Pro Plus. Ano ba meron dito sa phone na to? Meron ba siyang ma-offer na bago? Syempre, pag-usapan natin yan dito sa video. Pero bagong lahat, mag-subscribe muna kayo by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. At saka kung sakaling makatulong sa inyo ang video na to, i-like at i-share nyo na rin. For now, dun muna tayo sa contents ng box ng Realme 12 Pro Plus. Looking at the box, masabi kong similar siya. May mga slight changes tayo, especially dito sa harapan, kung saan yung model ng inyong phone ay nakalagay na sa gitna. Before kasi nasa corners, ngayon gitna na. Yun lang naman yung change, and if tinanggal nyo na yung cover, nasa loob yung kanyang compartment, kung saan nandyan yung inyong SIM ejector tool, jelly case, at saka mga documents, and then underneath, yung inyong Realme 12 Pro Plus na unit covered in protective plastic, and then finally, ang kanyang charger at saka charging cable. Kapansin-pansin, wala tayong wired earphones, so kailangan kayo mag-provide yan for the Realme 12 Pro Plus. And aside pa dyan, wala na namang kakaiba sa contents ng kanyang box. Dito na tayo mag-focus sa design ng Realme 12 Pro Plus. Pagdating sa design, masasabi or for sure para doon sa mga nakakita ng Realme 11 Pro models, most likely masabi nyong kamukhang-kamukha niya yung mga design na yon. Meron siyang mga subtle changes na para sa akin kahit subtle lang talaga, malaki-laki yung improvement para ma-class up palalo yung Realme 12 Pro Plus. Unahin natin dito sa kanyang back design, gumagamit pa rin siya ng same vegan leather, pero this time yung kanyang available na colors yung submarine blue at saka yung navigator beige. Personally, nagustuhan ko yung kulay ng submarine blue. If ever sa camera or sa color ng camera, baka hindi nyo na-appreciate siya. In person guys, sobrang classy ng pagka-blue ng submarine blue nila. Yung isa sa mga changes niya compared to last year, dito sa camera, kung saan before parang black lang talaga siya, tas pa-cross yung setup ng camera nyo, dito pa-X naman, or parang box yung fino-form na shapes ng apat na camera. Tapos around that, meron siyang parang shiny gradient na metal dito sa loob. Somehow naka-class up niyo yung camera, makes it look deeper, makes it look different, lalo na sa panahon ngayon, daming magkakamukhang phone. So na-appreciate ko yan with the Realme 12 Pro Plus. Yung mixture ng blue at saka yung gold accents niya makes it much even classier than last year's very classy na Realme 11 Pro. Actually, nagustuhan ko nga yung design ng last year, pero somehow nagawa ng paraan ng Realme to make it even better for the Realme 12 Pro Plus. Dito naman sa harap, very similar pa rin. Curve pa rin yung display natin. Curve yung back, curve yung front. Pero yung most likely mapapansin nyo once na mahawakan nyo ang Realme 12 Pro Plus, yung kapal ng phone na to. So form factor wise, mas makapal siya compared to the Realme 11 Pro. Especially dito sa camera area kung saan talagang mas protruding pa siya than before. Most likely para mas mapaganda pa yung camera experience. Pero mamaya natin babalikan yan. For now, dun tayo sa sides ng phone. Gumagamit siya ng chrome finish dito sa sides. At dito sa right side ay ang kanyang lock button, ang kanyang volume buttons. Nasa top side, isang speaker grills. Nasa bottom, another set of speaker grills. And then, ang ating USB Type-C port. Tapos, finally, ang kanyang SIM card tray. So again, wala na tayong headphone jack for the Realme 12 Pro Plus. If ever gagamit kayo ng wired earphones, most likely kailangan nyo ng dongle o kaya yung USB-C yung dulo, or ayun nga, mag-switch na tayo to wireless earphones. Moving on, doon naman tayo sa screen ng phone na to. Gumagamit pa rin siya ng 6.7-inch AMOLED display at ngayon HDR10 Plus na ang kanyang display. And then meron pa tayong dagdag dito na 2160Hz na PWM dimming, something na nakuha natin from selected premium phones, at ang magagawa lang nito ay mas malesen yung eye strain natin, so giving us more time para mag-browse sa mga phones natin, or para hindi lang talaga mapagod yung mata natin kapag nakatutok tayo sa phone natin araw-araw. Moving on, doon naman tayo sa kanyang speakers. Hindi ito ang pinakamalakas na speakers, however, it does maintain the quality kahit nasa pinakamalakas na volume niya. Kung sakaling gagamitin nyo siya in very crowded areas na maraming background noise, I do suggest na gumamit kayo ng wired earphones para mas lalo nyo pang marinig yung inyong pinapanood or kung may ka-video call kayo. Idagdag pa natin, meron ng IP rating ang Realme 12 Pro Plus, something na hindi na natin kadalasan nakuha sa mga mid-range phones. So nakakatuwa lang na kahit kaka-release lang talaga ng Realme 11, marami tayong mga premium features na nadagdag for the Realme 12 Pro Plus.
With a 5,000 mAh battery naman, definitely aabot ng buong araw or kalahating araw kung heavy user talaga kayo ang inyong Realme 12 Pro Plus. Syempre, tinest out natin yan, and with the results, masasabi ko naman na average results to, mga most likely once mo lang i-charge to sa isang araw. If ever naman na kailanganin nyo mag-charge, meron siyang 67-watt Super VOOC charging, and upon testing this, nabot tayo ng 1 hour para ma-fully charge ang Realme 12 Pro Plus. Something noticeable na mas bumaba ang charging speed nito compared to the Realme 11 Pro Plus. So one of the sacrifices na nakuha natin compared to last year's model. Hindi naman to deal breaker para sa akin, pero something na you should know before buying the Realme 12 Pro Plus. Isa sa mga mapapansin nyo ay yung 120 times na camera na nakalagay dito sa likuran ng phone, at most likely minamarket ng Realme ngayon. Syempre yan plus yung iba pang mga performance at i-nest out natin. Una sa specs, mas mababa na yung kanyang main camera with a 50 megapixel main camera. Sony sensor na to. Meron na siyang 64 megapixel periscope telephoto lens. Meron pa rin siyang 8 megapixel ultra-wide lens. At lahat yan, tinest out natin at ito ang mga outputs na meron siya. Unang-una, para sa kanyang main camera, kahit na bumaba yung kanyang megapixel count, nakukuha pa rin natin yung magandang quality na ine-expect natin for phones at this price range. Andyan pa rin yung details. Syempre, kapag nag-zoom in ka, hindi na as sharp as yung 200 megapixel camera as before, pero na-maintain pa rin naman ng Realme yung quality ng kanyang photos. Meaning lang, maganda pa rin yung colors, maganda pa rin yung contrast, meron pa rin tayong dynamic range, yung mga mas hinahanap ko talaga para makakuha ng magandang output out of a phone camera. Actually, less saturated to compared to the Realme 11 at saka Realme 10. Mas naging realistic yung colors niya without actually sacrificing yung vibrance ng photo. Parang buhay pa rin naman yung photos, pero ayun, hindi lang yung sobrang punchy talaga ng mga colors. If ever na mahilig kayo mag-edit, para sa akin ito yung mga gustong colors talaga. Yun nga lang, kapansin-pansin na once na mag-ultra wide lens kayo, mas tumataas yung contrast ng inyong mga photo. Actually, medyo obvious to with the Realme 12 Pro Plus na pagdating sa ultra wide lens nag-iiba yung kanyang color. However, yung sharpness naman nandyan pa rin. Hindi nagsisoften yung mga edges mo, hindi nawawala yung detail, andyan pa rin yung color, nag-iiba lang talaga yung timpla niya. Ngayon, if mag-zoom naman kayo, mas kapansin-pansin na tumataas yung contrast niya to the point na masabi kong wala siya may filter, pero yung filter na uso naman ngayon. So, depende na lang sa inyo kung ito yung cup of tea nyo pagdating sa kanyang camera. I do suggest na kung hindi nyo gusto yung ganito kataas na contrast, taasan nyo lang ng konti yung brightness ng camera nyo when zooming in para ma-remedy yung ganitong color output niya. What's impressive about this phone's camera yung kanyang zooming capability, saan kahit mag 2 times zoom ka, very sharp yan, 3 times zoom, napaka-sharp, 6 times zoom, malino pa rin and very usable, up to 120 times zoom, capable ang camera niya. However, once na pumata ka ng 50 times zoom, especially kapag nasa low light situations, hindi ko masasabing usable pa talaga yung camera output ng phone na to. So yung 120 times zoom, masasabi kong parang bragging rights lang na kaya niya, pero it doesn't necessarily mean na parang Instagrammable yung 120 times zoom na yun. Para siguro sa mga, kunwari, emergency na kailangan mong picturean yung nasa malayong lugar, ipapakita ka sa jowa mo kung may jowa ka, or papakita mo sa magulang mo, mga ganun yung purpose ng malalayong zoom niya. At least, present pa rin yan sa kanyang camera. Medyo gimmicky, pero para sa akin, impressive na meron 2 times, 3 times, 6 times zoom siya na malinaw for a phone at this price point. For low light situations naman, as long as meron kayong good light source, makaka-perform pa rin ng maayos ang inyong Realme 12 Pro Plus. Something na becoming even more common nowadays na kahit hindi na kayo mag-night mode, may enough performance ang inyong main camera. Pero what's better for the Realme 12 Pro Plus, kahit naka-ultra wide lens siya, meron pa rin naman siyang enough performance, and even zooming in, maganda pa rin yung performance. May tendency lang siya na maging contrasty lalo given na mas mababa yung light source natin. So kung sakaling nadidilaman kayo, dito nyo na talaga gamitin ang night mode to improve your photos. Syempre, magiging mas brighter yung photos natin, pero not as needed naman for the Realme 12 Pro Plus. If ever na mahilig ka mag-take ng mga selfie, definitely maganda yung kanyang selfie camera. Mas maganda yung dynamic range ng kanyang ultra-wide selfie photos. So if ever na against the light kayo, mas masasuggest ko yung ultra-wide setting ng kanyang selfie camera. Moving on sa kanyang video naman, mapapansin na medyo flat yung kanyang picture, less contrast as before, and
Para sa akin, natuwa lang ako sa ganitong color kasi bago to. Usually kasi sobrang punchy, sobrang contrasty ng mga videos, sobrang sharpened. Pero for some reason, with the Realme 12 Pro Plus, napaka-balanced out lang ng kanyang video output. Medyo flat siya tingnan, ibig sabihin yung highlights niya at saka yung shadows niya, medyo iniba nila yung setting, pero yung contrast niya mataas. So kung papansinin niyo talaga, iba yung itsura ng kanyang video compared to other phones at this price range. Para sa akin, nagustuhan ko siya, nakakaiba. Gusto kong edit yung colors sa mga ganitong videos. So if ever na content creation or mahilig kayo mag-video, definitely magugustuhan nyo mag-take ng videos with the Realme 12 Pro Plus. Overall, pagdating sa camera, ultra-wide, selfie, zoom, main, video, makukuha nyo out of this phone at isa sa may pinakamagandang camera na makukuha nyo for phones at this price range. Next naman, dun tayo sa kanyang gaming performance. If habol nyo yung very fast and snappy na processor, gumagamit ng Snapdragon 7S Gen 2 na chipset ang Realme 12 Pro Plus at syempre binenchmark natin yan at nakakuha tayo ng higher results than last year. Nakakatuwa lang na kahit months pa lang after the Realme 11 Pro Plus, meron tayong significant improvements hindi lang sa camera, kundi pati sa kanyang chipset performance. Sa mga benchmark, mas matataas yung ating results and even with games, masasabi ko na napaka-enjoyable maglaro with the Realme 12 Pro Plus. Tama mo dito yung kanyang curved display, yung kanyang Dolby Atmos stereo speakers para lang talaga makakuha ng isang very immersive at smooth gaming experience. For games like Mobile Legends at saka Call of Duty, nakakuha ko na matataas na settings, and for a game like Genshin Impact, makakakuha ka ng low settings, yung typical pa rin naman pero smoother yan on the Realme 12 Pro Plus. If ever na plano mong maglaro on this phone, hindi ka madidisappoint. Especially kung yung mga nilalaro mo yung mga common games lang naman talaga at hindi yung mga heavy or taxing mobile games talaga. Overall, masasabi kong napakagandang phone ng Realme 12 Pro Plus. And if nagustuhan mo yung design ng phone na to, syempre choosy pa rin talaga tayo sa design. Pero kung nagustuhan mo yung design niya, definitely hindi magiging letdown sa'yo ang performance ng Realme 12 Pro Plus. Meron siyang magandang balance between camera performance, gaming performance, yung mga features na usually hinahanap mo sa mga more expensive phones, lahat yan meron sa phone na to. At kahit na sunod-sunod yung pag-release nila ng phone at this price range, hindi naman tayo na-disappoint with the Realme 12 Pro Plus. Nakakalaga ang phone na to na 25,999 pesos. At sa presyo na to, masasabi ko na kahit nagtaas ng presyo ang Realme 12 Pro Plus, deserve naman ng phone na to. Given na marami tayong nakukuhang upgrades kahit kaka-release lang talaga ng Realme 11 Pro Plus, na-impress ako dito sa Realme 12 Pro Plus. Mukhang nakikinig sila sa mga consumers nila kung saan talagang inaalam nila kung ano yung habol natin. Hindi natin habol yung pinakamataas na megapixel. Karamihan sa atin, habol is maganda lang talaga na main camera at very flexible na camera performance na meron kang magandang zooming at saka ultra-wide capabilities and also video capabilities as well. Hindi siya nagpahuli pagdating sa kanyang gaming performance at hindi niya rin sinuko yung mga premium features na hinahanap natin for phones at this price range. Ito ang masabi ko for the Realme 12 Pro Plus. Hopefully nakatulong sa inyo ang video na to para malaman kung ito na nga ba ang phone na para sa inyo. Again, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. Syempre, kung nakatulong nga sa inyo ang video na to, i-like at i-share nyo na rin. Ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.